Tayo iko-contest sa gabing ito, huwag po kayong mangamba. Maswerte tayo sa mga taong na hindi dumarating kaysa sa dumarating. Kaya kung ano man po ang inyong kabahalaan sa inyong mga balakid, sa inyong mga pasariling buhay, huwag po kayo takalain. Yung pag-alis namin dito, aabuti kami ng ganong oras bago kami makarating doon sa aming paroroonan. Nung nasa Valenzuela na po siguro kami, bumper to bumper na po ang daloy ng mga sasakyan. Hanggang sa makarating po kami ng lagpus po siguro doon, mga halos umabot po kami siguro ng mga 5 hours hanggang sa makarating kami ng Tondo, 7 hours. Ganun po kahirap yung inabot ng mga tao. Pero meron po akong pababatid sa inyo, yung kami makaalis dito, hindi po, sabi pag-aalis dito, hindi po namin nakalain na ganun po mangyayari. Pero wala po doon yung kalungkutan doon sa bumper to bumper po. Kundi po yung nababatid namin, bakit nangyari po yung mga bagay na hindi po namin inaasahan na magkakaroon ng traffic doon sa oras na yun, doon sa araw na yun, hanggang sa makarating kami doon sa amin. Meron po tayong pinagdadaanan. Unti-unti po yung mga problema niyan dumarating sa atin Kamukha po ng mga dinadaanan natin sa buhay. Tayo po may mga pagsubok na dumadaan sa atin. Pero pagka nakahulagpos po tayo, alam po ba nyo kung anong magiging magandang ibibigay sa atin ng Panginoon? Yung pong kagalakan, mga tao, iniisip niya, ano ba yung kinukwento? Maganda ba o hindi? Ito po'y bahagi lang ng tao, sa kapwa-tao, kung paano ang minimiti ng kapwa sa kanyang buhay. Ganyan po. Iniisip natin, paano tayo makakahulagpos sa buhay natin kung puro pag-iintindi, pag-iisip, na hindi tayo makakahulagpos. Ganyan po ang nangyari sa amin, hindi po namin isipin. Pagdating po sa amin ano ba tawag doon, na nagbigay sa kanya ng nawala tuloy ang memory ko doon sa Kunyapua. Okay lang po yung ganun talaga ang tao. Kung minsan nakakalimot dahil nga doon sa mga iniisip na may bibigay ko sa inyo kung paano kayo paliliwanag ng maayos yung aking mensahe tungkol doon sa nangyari kahapon. Kanya tayo, mga kapatid, ano man po ang ating dinaranas na problema, huwag po tayong malungkot. Bumper to bumper man po yung darating sa ating problema, kaya po nating ma-solve yan. Kaya po nating malagpasan yan. Sapagkat hindi naman binigay sa atin ng Panginoon yung mahirap na hindi natin makakaya. Pagka nakaraan po yung problema po, doon po lang nyo maisip, ganun lang pala. Ganun lang pala ang problema.
Bakit natin nalagpasan? Dahil nga doon sa hindi tayo nainip, sapagkat kasama natin ang Diyos. Siya nagpapatunay, pagdating nung nangyari na yon, doon lang natin mapapatunayan. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating buhay na dinadaanan. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po niyo sa katabi niyo, kapatid, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Yun lang po. Tingnan po niyo. Simple lang po yung sinabi ko. Pero ano po sinabi sa atin ng Diyos? Narinig tayo. Anak, manalig ka. Kasama mo ko sa bawat sandali ng iyong buhay. Tinugong po tayo ng Panginoon sa ating panawagan. Sa konting salita. Pero sa Panginoon, mahalaga po yun. Sapagkat pilit natin siyang dinadama sa ating puso, sa ating damdamin. Ang gusto ng Panginoon, huwag natin siya makalimutan. Hindi kagaya ng mga iba. Mayaman, matalino, pero kumisa nakakalimutan na ng Diyos dahil pinangahawakan po nila yung kanilang katalinuhan, yung kanilang kapangyarihan, na pagdating ng panahon, at saka pala nila maisip kung sila'y nakalagbak na ang katawan lupa. Walang kwenta pala ang pera na yan. Pag sila nagkasakit, itinatapo nila. Meron nga po ako isa ko pong ninong. Meron po akong ninong na mayaman. Kilala po siguro yun si Don Roger. Diyan po sa Manggayon, anak ng asawa po ni Ninong Christine. Yung po mayaman yun. Pero nung magkasakit po siya, ibinalibag po yung pera doon sa kama niya. Sinabi niya doon sa sarili niya, wala ka palang kwenta. Wala kang kwentang pera. Hindi mo rin pala kayang iligtas ang buhay ko. Ganyan po ang tao. Pagka iniisip, puro kayamanan, puro pansariling katalinuhan, nawawala po siya sa pansariling isip. Nawawala po siya sa line ng Panginoon. Nalalayo po siya dahil nga doon sa ano po ba ang minimithi natin? Hindi naman po puro kagalingan lang ng ating katawan lupa, kundi nung unti-unti po natin siya madama, iniisip lang natin yung ating pasariling problema, sariling mga karanasan na mga sakit. Yan lang po muna natin hinihingi dito nung makarating po tayo. Pero hindi po niyo nalalaman na babatid, hindi lang po bossing. Kanya mithin po natin sa araw-araw na tayo napupunta rito at pakaisipin ang presensya ng Panginoon ay sumahatin. Sapagkat pag wala tayo sa Panginoon, anumang mangyari sa buhay natin, sigurado hindi natin malalaman kung saan tayo pupulutin. Pero pagkasama natin ang Panginoon, anumang dumating na pagsubok, para lang pong hangin na daraan yan, anumang bagyo na pumasok sa buhay natin na problema, simple-simple lang po na dadaan sa ating buhay. Pagkaraan ng bagyo, may kapayapaan. Kung anong inaabutan natin na mga bagay na hindi kaya, pero ang Diyos pag sinabi, tawagin mo lang siya, God, help me, tutulungan kanya. Yan po ang magandang mangyayari sa buhay natin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Okay po. Isa pong sample lang po yung para sa mga tao gusto magbahagi sa araw na ito. Huwag po kayong mangamba, huwag po kayong kabahan sapagkat natin ang pag-ibig sa puso natin.
sigurado, papasok at papasok po yan. Pag may pag-ibig ka, kapwa mo, mamahalin mo, kaaway mo, kakampi mo, siya po ay patatawarin mo. Ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon. Baliwala lahat ang mga pagsubok pagkasama po natin ng Panginoon. Kung kayo po ay magbabahagi dito sa harapang ito, para po sinabi ng Panginoon, anak, pag ikaw ay nagbahagi, sigurado, 100% pag-uwi mo, may biyaya kang makakamtan para sa akin. Ano po yung biyayang iyon na makakamtan natin pag-uwi natin? Ano ang iyong inihiling sa oras nito? Ano, sabihin mo man o isipin mo man, ibulong mo man o sabitin. Sigurado, alam ng Diyos kung ano yung iniisip mong inihiling sa Kanya sa oras nito. Kanya, wag po kayong matakot, wag po kayong mangamba. Ang pagbibigay kapuri sa Panginoon ay kasiyahan po ng puso. Kanya, wag po kayong matakot na magbahagi ng inyong karanasan. Kahit konti o kahit anumang bagay na ibabahagi nyo, wala pong saysay sa Panginoon, ay wala pong kwenta sa Panginoon kung ano man yung ibig sabihin, hindi po mahalaga sa Panginoon. Buo ang ating mga katawan, tayo pa kaya hindi makapagbabahagi, makapagpupuri sa Panginoon? Di po ba? Palakapakan po natin Panginoon. Kanya alam po itong pagbahagi nyo, supresa kasi ang Panginoon kung dumating sa buhay natin supresa Ang kamatayan po ng tao, hindi po natin alam kailan darating. Bigay pag-uwi mo. Sigurado, nandito ka pa lang, hindi mo alam, ibinibigay na. Ganyan po kabait ang Panginoon. Sige po, umpisahan po natin pagbabahagi, no? Sino po ba ang gusto magbahagi? Itaas po niyo yung kamay niyo. Siguro po walang magtataas, no? Dahil kabado po kayo lahat Pwede po bang lumapit na lang po ako sa magbabahagi? Kahit konti lang po, pwede po kayo magbahagi. Ma'am, meron po akong nakitang teacher dito. Lalapitan ko po, no? Teacher po ba ito? Hindi. Bagamat hindi po kayo teacher, pero anak po kayo ng Diyos, di po ba? Yun. Ano po pangalan nyo? Leia po ang pangalan ng ating magbabahagi sa oras nito. Sige po, ma'am. Ganun po yung mga nagbibigay po ng kwan dito. Yung kumisan pag nandun na sa kwan, hindi mo naman pigil-pigil yung kanilang mga sasabihin. Kaya po ba nyo? Opo. Palakpakan po natin ating kapatid.
Nung po ako nag-start na nagpunta rito, February 5, tanda-tanda ko po yon, February 5, kasi po binulugan ko yung aming calendar. Sa totoo lang po, hindi ako pumupunta rito. Dahil ako, every Saturday, sa amin po ako nagsisimba. Minsan nga po, biniro ko yung bilas ko, andito rin siya. Ba't sa simbahan natin di ka nagsisimba at tirugo kang bata akong daramdaman kay Kuya pong konching. Eko po balo, kaya ni ko rin po pala misadsad. Eke po akalinuan talaga. Burida po CT scan. Kay kaluloko mo po private jet, tanong ka rin kami kumuha ang perang makanita karagul. Yeni, tapong metong alagad ke ni Yarlen, bali po pa una kaning abe ko. Kinuwada ko po kayong ospital ng Indanang Arlen, ang po po din kaputol na. Kaya tidaw po dela. Eko po akit ko na anong itsura ng kilob ng dambanang ini. Kasi po makapikit ko po talaga. Bali, ikit ko pong masalesen ni. Naso sa langinyad ka na ako, wag yang magkano. Kaya po sabi ko, kabagamat kumagaldo, talasawan po at loko po anak eh. Linob ko po ka rin, balo ko na nilulubang ka rin, dali ko pimbubalo ko na nitsura ng kilobayta. Karin ko pong ampong inyad. Kasi ya ko, kalulu ko, ningana ko, migasawa ya. Tambabae mi. Maluwat na pong bisang mag-abroad ita. Ko po bari pang kwento niya mo, bari ko po share ko kaya kayo. Kasi bilang magpakatotoo, meniwala ako pong tapat. Isipan nyo po, 2009 mag-abroad ko, alam mo rin milyari. Kaya ba't ni tayo ng anak ko, adwang beses mag-abroad alang milyari. Nimpulilob ko kayong kilobeta. Ko po apigil, may pakiyak ko, sabi ko, puros na awaring kasakitan ipadaba mo kaya kami. Kaya mo mga anak ko, ipagkalob may medyo manyaman na biya kasi tala pamilya na rin. Ngayon po, ala pong halong kalaraman, mayari po yung siyam ko pa magbanyos. Ko balo po ni anak ko, may kaya kang pa mag-abroad na, kay lugod po ni nga pong gino. March 15, may lakoyo. Kaya po ning kay, kukulait man kay kami, papakain na rin po kay nga pong konching, sabi ko, kanita pamilyar kay kami, ala kay loob ko, ala kay loob din anak ko, pigkaloob na kay kami, siguro po yan, na rin po makaburyan na milakoyo. Kaya pilya ko po pa, salamat ko at kaya ko po tutunan kung makananong magpakumbaba, kaya mo po tutumbim. Dengan pumunta Kenny, kay po ning aliwa, agkat ko, Kenny, ala ko mamayad, kayuhan niya rin, naganano, ating ko pa po nga tututunan, at higit kayong lahat, Kenny ko po, ko pa po sasabihin, kaya nakilala ko,
Kasi Kapampangan po yung sinabi niya eh. Bagamat Kapampangan po yung sinabi niya, puro maganda naman po yung sinabi niya eh. Pagpapasalamat sa Panginoon dahil po siya nakarating dito, dahil napansin po niya yung dambana kung saan yung Banyusa, nakita po niya. Yung magandang lugar po dito niya nakita ang Panginoon sa ating dambana. Kanya maligay daw po siya at nakita Hello po, magandang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo. Buhay at kakayahan.
Sige po. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still waiting in the silence until you come and still you are with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong on your shoulders. You raise me up to more than I can need. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Salamat kapatid sa iyong awitin. Galak na galak ang Panginoon sa iyong mga binahagi. Hanggat hindi po nakukumpleto yung tatlo, alam po ba niyo? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pinahintulutan po ng Panginoon maging tatlo po yung kanyang awitin. Hanggat tatlo, hindi po siya tinigilan ng tao. Ganyan po kumilos sa buhay. Ang susunod ay magbabahagi ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Muli ang panibagong pagkakataon ay ipinagkaloob ng ating Panginoon upang maghayag ng kanyang kabutihan at kagandahang loob sa bawat araw na kailanman ay hindi niya binigyan ng patlang kanino man. Amen po ba yun? Buhay po ba ang yun? Sapagkat isa ng gamot ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng awitin. Makakaaliw sa isip mo, makakaaliw sa puso mo, at maaaring maging daan upang ang lahat ng alalahanin ay maparam. Subalit, naroon pa rin sa tuwitwina yung paglingap ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Nasabi ko nga sa isang kausap ko kanina, ngayon ko higit na liliwanagan ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na habang naglalayon ka na makilala ang kalaliman ng Diyos, marami kang pagdaraanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang nangyayari po ay, maisasample ko po doon sa, ako'y nakakapit sa isang, ipalagay na lang natin isang sanga, na yung pagkapit na yon,
kapulutan niyo po ng aral na ang mga lingkod at ang mga naglilingkod at nagmimithing makilalang lubos ang ating Panginoon, ihanda ang mga sarili doon sa challenge na ipapahintulot niya sa buhay niyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Subalit yung sanga na yun ay pilit na lumalapit sa kamay ko para patuloy ako makahawak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Sapagkat napagnilay ko po, dahil nagmimithi po ako makilala siyang lubos, yung kalaliman niya, sa bawat pagdalisay na pahintulot niya, kaya nananatili pong nakakapit sa Diyos. At salamat sa Ama, sapagkat sa pagkakakapit po ng bawat isa, hindi rin po niya pinahihintulutan na ihiwalay niya yung kamay niya sa aming lahat. Amen po ba yun? Kaya doon po ako nagpupuri, mga kapatid, na ang bawat pagdalisay po pala ay hindi dapat sukuan. Amen? Hindi dapat sukuan. Kundi naroon yung lakas ng loob, tapang na ibibigay ng Diyos, upang makapokus ka doon sa laban na yon. At sa oras na nakafocus ka na alam mo mayroon kang kasama na hindi makapapantay at hindi mapapantay ng tao, malakas ang loob mo na lumaban. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Alam ko po, hindi lang una sa mundo ka. Kapag sa Diyos ka, kahit mahirap yung pagdalisay sa'yo, may kasama ka. Kapag sa mundo ka, at tao ang kasama mo, malulugmok ka. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, naroon po yung galak sa puso ko na parang pangitain lang ito lahat eh. O ba ng Diyos na lahat ng ito ay pangitain lang, daan lang. At pagtalikod ko wala na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama, sapagkat, di ba, hindi yun ang normal na pamumuhay ng tao. Amen? Hindi yun yung normal na pamumuhay ng tao. Subalit salamat sa Ama, sapagkat may isang apo kunching, na sabi ko nga sa inyo, siya yung tunay na teknik. Unang buhay, kumapit ka sa tao, iwanan ka. Amen? Sa unang buhay, hindi mo pa siya kilala, may pagsubok na daratal sa'yo, may hangganan ang tulong ng tao. Subalit ngayon, salamat sa Ama, pagdalisay man ay dumaratal, subalit naroon pa rin yung maigting na pagnanasa, na kailangan siya lang ang manguna. Siya lang ang kailangan panghawakan, siya lang at wala ng iba. Sapagkat, idatal mo man sa isip mo at sa puso mo na bibitaw ka, wala ka na talagang patutunguhan. Sapagkat ang pinakamakapangyarihan, iniwanan mo. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Alam ko po, hindi lang kami ang dumaratal sa pagsubok bilang pagdalisay, bilang mga hilirang. Subalit, sabi ko nga, masaya.